Please be seated. Let us open our Bible on Psalms chapter 9, verse 16. Please read. Praise the Lord. The Lord is known by the judgment which he executeth. The wicked is snared in the work of his own hands. Higayon. All right. So bago po tayo magsimula sa kasaysayan at pangyayari dito sa lupa, kailangan magsimula muna tayo kung saan nagsimula ang lahat. Saan ba nagsimula ang lahat? Sa langit. Bakit? Nandoon ang naglalang sa lahat. So sa kanya nagsimula. Nagsimula sa langit bago nagkaroon ng pangyayari dito sa lupa. Now, itong verse na ito, meron po tayong mapipicture na pangyayari ito sa langit una. Sinabi dito, the Lord is known by the judgment which He executed. The wicked is snared in the work of His own hands. So, unang-una dito tayo sa Panginoon, Diyos. Ano ba yung judgment na in-execute niya doon sa langit? Ang judgment na kanyang in-execute is walang iba kundi hatulan ang masama. Sagipin ang mga mabubuti. At ito namang the wicked is snared in the work of his hands. Ito na yung wicked na kanyang hinatulan doon sa langit. Walang iba si Lucifer. Alam nyo, napaka-wicked ni Lucifer. Bakit? Bakit wala na siyang kapatawaran? Sapagkat ang kasalanan ni Lucifer is sin against the Holy Ghost, which is unforgivable. The Holy Ghost, that is God Himself. Blasphemy against the Holy Ghost. Imagine that. I-dethrone mo ang Diyos. Nakawin mo ang kapangyarihan na nasa Diyos. Gusto mong kunin. Apakan mo ang Diyos. Kaya, para kamtin ang wicked plan ng masamang espiritu o ni Lucifer, hindi naman niya pwede ito i-approach ng palagay na lang natin in a soft way. Kailangan ito ng pangdadahas. Kailangan ito ng matatawag nating approach na talagang i-demolish talaga niya ang Diyos. Kaya yung kasalanan ng itong wicked na ito, siya lang din ang na-snare sa kanyang sariling gawa. Kaya therefore, sa buhay natin, bago tayo tumingin sa mga pangyayari sa sanglibotang ito, regarding sa judgments of God, kailangan unahin muna natin yung sa langit. Doon muna tayo magbase. Doon muna tayo magkaroon ng idea. Ano yung judgment ginawa ng Diyos doon? Paano na snared sa sariling kamay ng wicked na ito? Para sa ganon, mag-ingat tayo. Huwag tayong basta na lang tumulad sa maling direksyon. At ingatan natin ng husto yung warnings ng ating Panginoong Diyos. So anong ginawa ni Lucifer? Nag-ano siya? Kumuha muna siya ng simpatiya sa mga angels. And 1/3 of angels ang napauo niya. Ano yung napauo niya yung mga 1/3 of angels na yun? He convinced them. And they agree with him to dethrone God, to overcome God, to destroy God. At sila na ang maghahari. Now, kung tutuusin natin, this is also happening dito sa mundo. Tingnan mo yung eleksyon. Power
grabbing, power, gusto nila malagay dyan sa kapangyarihan. Di ba patayan ang nangyayari, lalot na itong bansa natin. Barangay level pa lang, nagpataya na. Municipal level pa lang, nagpataya na. City level, lalot na. Province level, national level, nagpapataya na. So, ibig sabihin yan, kung meron doon sa langit na pangyayari na matatawag nating power grabbing, andito rin yan sa sanglibutang ito. Kaya, nag-declare siya ng war to fight against his mentor, to fight against his creator. Nag-declare siya ng war. Ganon ang wickedness na nakikita kay Lucifer. Hindi yan basta-basta. So, ganon din po sa buhay natin. Let us be very careful. Do not ever be part of that kind of behavior para hindi tayo mahatulan, hindi tayo ma-snared ng ating sariling wickedness. Basahin natin ano ang nangyari after he declared war. Revelation 12:7 hanggang 9. Praise the Lord. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Yeah. They were defeated. They were snared by their own wickedness. Bakit? Because they fought against God. Pinadala lang ng Diyos si Michael, the archangel, and his angels, lumaban against dragon. The dragon fought and his angels. Meron din siyang mga angels. May mga ano din siya. Nakonbinsi din siya. Now, there is no such particular number of angels. How many of them? We cannot have idea. But 1/3 of an angels. Napakarami niyan. Hindi yan basta-basta. And prevailed not. So dito natin malalaman that no one will go against God will prevail. Walang sino man ang naglalang sa lahat sa Diyos na manaig or will succeed. And prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. Nawalan tuloy sila. Imbes they are enjoying the privilege to be in heaven, na-displace tuloy sila. Nawalan tuloy sila. Na-demote tuloy sila. Dahil sa pagmamataas. Di ba? Hindi na sila nakontento bilang archangel of God. Hindi na sila nagkontento being angels of God in heaven. Gusto pa nilang mag-elevate. Kaso masasagasaan nila ang Diyos na siyang naglalang sa kanila. Tinuloy pa rin nila. So, there is no one will fight against God that will succeed. Wala. Na-demote tuloy sila, napahamak tuloy sila. Wala na silang lugar doon. And the great dragon that was cast out, and the old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Tingnan mo, sino nagbigail kay Eve? Di ba the serpent? The old serpent, the dragon, which is the devil. Yan yung masamang espiritu. So ngayon, tapos na tayo sa langit. Yung wicked doon, who fought against his creator, was judged by God. Yun na yung judgment ng Diyos na ginawa niya sa langit. At yung wickedness ng wicked, siya lang ang na-snare. Kaya,
mag-ingat tayong lahat. Let us be very careful with the wisdom of God, with the counsel of God. Kaya nga sinabi diyan, where no counsel is, the people fall. Fall to what? Fall to temptation. If you fall to temptation, that will be your destruction. So, dahil sa counsel ng ating Panginoong Diyos, meron tayong tatag at tibay, safe tayo from wrong direction to our destruction. Safe tayo for our salvation. Kaya, dito na naman tayo sa lupa. Ano ang activity naman ni Lucifer? Did he repent? Did he change his mindset? Hindi pa rin. Basahin natin para mag-ingat tayo. Isaiah 14:12 hanggang 17. Praise the Lord. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? Yan. After he was fallen, no? Nung napahamak na siya, nilaglag na siya ng Diyos, hinatulan na siya ng Diyos, nawala na siyang lugar doon. And yet, he is still aspiring to go to heaven, to rule and to reign. Hindi niya give up yung kanyang wicked plan, wicked intention. He never dropped it. Hindi niya gi-drop. Tingnan mo yung ano niya. Pupunta na naman siya doon sa langit. Pupunta na naman siya doon sa Most High. Tapos, i-exalt niya ang kanyang trono higit sa lahat ng mga stars of God. O, di ba? Hindi siya nagpakumbaba. He never. Until now, he is fighting against the Creator, against God. Wala siyang kapatawaran. Wala na siya. Hinatulan na talaga siya ng ating buhay na Diyos. How about on our part? Meron pang ano ang Diyos sa atin? Meron pa siyang kunti na naiiwan na mercy sa buhay natin. And that mercy and grace, yung inawit natin kay na grace of God, meron pa siyang naiwan para sa atin. Kasi mahulog tayong victims. Mahulog tayong being oppressed by the oppressor, by the devil. So, let us now identify bakit ginawa ni Lucifer yan? At yung ginawa niya doon sa langit, gagawin niya naman dito. Kanino? Sa atin. Sa mga tao. Bakit? Ano palang meron sa tao? Na gusto niyang kunin ang lahat ng privilege ng tao na dapat niyang maangkin doon sa kanyang Creator. So kung ano yung attitude ni Lucifer doon sa langit, ganon din ang attitude niya toward us. Ano yun? Basahin natin. John 10 verse 10. Praise the Lord. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Yan. And itong verse na ito, dalawa ito. The wicked and our Lord Jesus Christ. Satan and our Lord Jesus. Lucifer and our Lord Jesus. Magnanakaw siya. Bakit? Gusto niyang nakawin yung trono ng Diyos. Gusto niyang nakawin ang glory
ng Diyos supposed to be only to God. Gusto niyang nakawin kahit pa man ang authority galing sa Diyos. So, he is a thief. Magnanakaw. Ano ang kanyang motive? To steal. Dito na yan sa lupa, ha? Ano i-steal niya? Kasi hindi man niya na-stole. Hindi man niya nanakaw yung trono ng Diyos sa langit. Binagsak siya, hinatulan siya, reserve na siya unto eternal fire. Dito na naman sa tao, dito na naman sa atin, nakita kasi niya na meron tayong privilege to inherit the kingdom of God. Yan yung gusto na namang nakawin sa buhay ng tao. Kaya we must be aware of this. To steal and to kill. Alam niya na siya rin ay bound to die in the second death, which is eternal fire in hell. Patay pa yung presence ni Taning doon sa langit, wala na siya doon. Patay pa yung eternal future niya doon sa impyerno. That is being judged to his death. Gusto naman niyang gawin sa tao. Gusto naman niya tayong patayin. Not only in the physical body, but gusto niyang patayin yung kaluluwa natin. Kaya ang kanyang to steal the things that suppose we have to receive from our Creator. To kill our soul. Para patayin yung kaluluwa natin. And to destroy. Sirain niya na ng lubusan. So, itong klaseng approach na gusto niyang gawin sa tao, this is out of his wickedness. Grabe yung kasamaan niya. Pero dito natin makikita, part naman sa Diyos, para sa atin. I come that they might have life. Pumunta si Kristo dito para hindi sa pagpatay sa atin, kundi para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So that is now the contrast between Lucifer and our Lord Jesus Christ, na at the same time, they were together dito sa lupa pumunta. Satan came not being of his intention, but he was cast, he was demoted. Jesus came also for a special purpose to give us life eternal. Praise the Lord. That they might have it more abundantly. Hindi basta-basta yung hatid ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Tingnan natin yung sinabi dito. 1 John 3:8. Praise the Lord. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Okay. Bakit sinabi dito, for the devil sinned from the beginning? Nagsimula ito doon sa kanya eh. It started from him, doon sa langit. Nung binagsak siya dito sa sanglibutang ito, tayo naman ang kanyang natripan. Tayo naman ang kanyang gustong patayin, nakawin ang inheritance na ating mai-inherit sa ating Creator, at gusto niya na tayong i-destroy. So, whosoever committed sin is of the devil. So, paano ka ma-win? Paano maging successful yung wickedness ni Satanas to kill us, to destroy us? Wala nang iba. Itulak tayo sa paggawa ng kasalanan. Wala nang iba. I-deceive niya tayo to disobey God. Wala nang iba. Imudmud niya tayo sa lahat ng kasamaan sa mata ng Diyos. By disobedience, by disrespecting God, by neglecting, recognizing God. Yun. So, yun ang tinempt niya kay Adam at saka kay Eve. At hanggang ngayon, ginagawa yan ng masamang espiritu sa sanglibutang ito. Pero ang purpose ng ating Panginoong Hesukristo, to destroy the works of the devil.
Yun ang kanyang purpose. Sirain ang gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Ibig sabihin niyan, ayaw niya maging successful ang motive ni Satanas against our soul. To destroy, to steal, and to kill. So, sirain ng Diyos. So, paano ito sinisira ng Diyos? Paano ito sinisira ng ating Panginoong Jesucristo? By the gospel of the kingdom saying, repent, you will be forgiven. You will be, yung inoffer ni Trump sa mga Iranians na lumalaban ngayon sa kanila. If you lay down your fight against us, kung ilay down ninyo ang pakikibaka sa amin, you're fighting against us, we will offer you immunity. Meaning to say immunity, ma-neutralize ang kaso nila. Babalik sila sa normal na citizen sa Iran na mamumuhay na absuelto sa kaso nila. Ganun. So, sa atin naman, sa ginawa naman ng Diyos sa buhay natin, kahit nagkasala ang tao, magsisi kayo. And I will give you immunity. I will give forgiveness. I will grant forgiveness. I will grant pardon sa buhay ninyo. So, sira na yung gawa ng dyablo sa buhay ng tao. If forgiveness is being attained, sira na ang gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Nawalan nyo ng power through forgiveness. You will never be charged sa kasalanan mo. May immunity kung tawagin. So, sinira na ng Diyos. Kaya yung preaching ni Jesus, repent. I came not for the righteous, but for the sinners to repentance. Kasi that is how He will destroy the work of the devil. Then after that, God will establish salvation sa buhay natin. Gusto niya yung buhay natin mawala na sa disobedience, the cause of sin. Gusto niya maging obedient tayo sa Diyos. That is why Jesus gave us a clear example. The obedience to the Creator, to the living God. Para tuloy yung pag-grant ng Diyos sa atin sa tinatawag na life na gusto niyang iparating sa atin. Praise the Lord. So yung bagay na yan ang dapat nating laging tandaan at tingnan. Ginawa na ng Diyos ang pagsagip. Nag-execute na siya ng judgment. Basahin natin. Psalms 146 verse 7. Praise the Lord. Which executeth judgment for the oppressed, which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners. Yes. Kanina yung verses sa Isaiah 14. Last verse doon na nabasa. Openeth not his prisoners. Hindi niya binubuksan yung house of the prisoners. Pero dito naman kay Jesus Christ, sa Diyos, He looseth the prisoners. Binibigyan niya ng kalayaan ang tao mula sa pagkabihag ng dyablo. Yan yung judgment na in-execute ng ating Panginoong Jesucristo, ng buhay na Diyos, which executed judgment for the oppressed. Judgment means justice. Who are the oppressed, not the fallen angels, but the human being, the human race. Tayo yan. Who giveth food to the hungry. So, food is for the nourishment of our body, to be strong. So, binibigyan niya tayo ng for the physical food and for the spiritual food, para tayo maging strong at magkaroon tayo ng strength to overcome the enemy. So yung food sa spiritual natin, pinapakain niya tayo. Ayaw niya na manghina ka. Kaya nga tayo mga anak ng Diyos, let us
always remember, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay for the physical, kundi sa salita ng Diyos. And He is giving food for the hungry. Praise the Lord. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. He is feeding us and loosed the prisoners. Kaya, ganun po. Pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Napalaya na tayo. We are no longer prisoners of Satan. We are no longer workers of iniquities. We have all the liberty from the captivity of sin. And we are now being servants of God, servants of righteousness, doing what is pleasurable and acceptable unto God. Pasalamat tayo sa Diyos. Nandito na tayo sa Kanya. We are being oppressed and He made judgment para bigyan niya tayo ng justice. Niligtas niya tayo. Sinira niya ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Pinalaya niya tayo para malaya tayong gagawa ng Kanyang kalooban. Praise the Lord. Basa pa, Psalm 72 verse 4. Praise the Lord. He shall judge the poor of the people. He shall save the children of the needy and shall break in pieces the oppressor. Yes, ganun. Hatulan niya ang mga poor of the people. Tutulungan niya. He shall save the children of the needy. Liligtasin niya. Ito yung tao. And shall break in pieces the oppressor. Wala nang chance ang oppressor. Wala nang chance ang diablo. Destruction for the devil. Damnation for the devil. Kaya, we are being warned by God, never follow and believe Satan. Kasi ang gagawin ng Diyos, mapasama ka doon. Hindi ka na mahiwalay sa Kanya hanggang doon sa kaparusahan ng diablo. Kasama ka na rin doon. Napaka-importante. At gusto pa naman ng Diyos, alam nyo, itong gera, itong nangyayari ngayon sa sanglibotang ito, isa rin itong paggigising ng Diyos sa mga tao na walang totoong Diyos, walang totoong Savior. At wala nang iba ang ating Panginoong Kristo lamang. Yung sinabi niya na, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen and I will be exalted in the earth. Praise the Lord. Wala nang iba. Kaya lahat ng mga tao which is being oppressed by his enemy, Satan the devil, gusto niyang sagipin ito. Basahin natin. Psalms 103 verse 6. Praise the Lord. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. Yes. Grabe yung oppression talaga ng diablo sa tao. Pero ang Diyos naman, nag-execute siya ng righteousness and judgment. So, nasa tao na lang din yan. If they believe Jesus Christ, they will be saved. If they will not believe Jesus Christ, they shall be condemned. Yan ang pinaka-masaklap. Kasi, kumbaga pa, ginawa na ng Diyos yung pinaka-maximum how to give life to human race. Pag hindi mo pa yan pinaniwalaan ang ating Panginoong Kristo, wala na. Di ba, mayroong parable dito. Pinadala ng amo nila ang kanyang mga servants, pero pinatay niyang mga tao. Hanggang pinadala niya ang kanyang anak, pinatay rin ng mga tao. Wala na yun. Yun na ang last recourse. Dati, before Jesus Christ came, ang mga prophets pinadala ng Diyos. Yun yung mga servants niya. Hanggang pinadala niya ang kanyang anak, pinatay pa rin nila. So, tayo na magpapatuloy sa gospel of the kingdom of God, si Jesus Christ, ang pinaka-savior of humanity. Pag hindi pa naniwala ang tao dyan, wala ka nang mapupuntahan. Mabibiktima ka ng diablo. Kaya anong ginawa ng diablo? Ultimo yung house of God, ginawa niyang a den of thieves. Now, sino itong nagre-represent sa
mga thieves na ito? Di ba si Satanas? Siya yung number one na magnanakaw. Gusto niyang i-steal, nakawin yung dapat sa tao na ma-inherit sa kanyang Creator and Savior, Jesus Christ. Kaya ngayon, sa sanglibutang ito, ang mga churches ngayon, nilagyan ng dyablo. Puno ng mga thieves. Ang house of God, ang church ngayon, naging den of thieves na rin. Imagine that. Minsan makarinig ako ng music ng Christians. Pag makinig ako, aalala ko yung buhay ko ng worldly pa ako. Kasi the way they sing, the same way the rockista are singing. The way they express, the same, yung mga rockista, how they are expressing through the song. Walang kaibahan. Kaya, pinasukan na ng dyablo, even the house of God, pinasukan na ng masamang espiritu. Nandyan pa rin yung presence ng thieves na yan, ng dyablo na yan. Nagkaroon ng camouflage ngayon ang dyablo. Pumapasok sa simbahan. Ito namang walang wisdom ng mga leaders, spiritual leaders, hindi nila binigyan ng discernment, nilagyan ng discernment to discern what is to adapt in their doctrine, in their practice, and not to adapt. Kaya, mismo si Jesus Christ, siya yung nagsabi. Last verse, basahin natin. Matthew 21, verse 13. Praise the Lord. And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Yes. Naging yungib ng mga tulisan. The presence of Satan are there. Nandyan yung presensya ng masamang espiritu. Imbis na house of prayer, prayer that is a communication from us to God. So the presence of God must be felt in the house of God. Pero ang ginawa dito, puno ng thieves, magnanakaw. Ay, sino ba yung magnanakaw? Si Satanas. So, nag-camouflage gayon ang masamang espiritu. Akala ng mga tao dahil gospel yung mga inaawit, pero ang presensya ng masamang espiritu nandyan. Kaya, magtaka ka, Christian, makita mo, inom-inom lang ng beer. Christian, makita mo, pupunta pa rin ng loto. Christian, makita mo, umaawit pa rin ng worldly. Pero kung tanungin mo, kumusta ka na? Oh, Sunday school teacher na ako. O, kumusta ka na? Ako, assistant ako ng pastor. Pero yung buhay, hindi nawala. Yung worldliness, ungodliness, hindi nawala. So, nagkaroon ngayon ng camouflage ang masamang espiritu. Ito yung kinas out ni Lord Jesus Christ. That should be cast out. Pag sinabing cast out, you are not supposed to be here. You are not supposed to remain in this place. This is a house of prayer. This is not a den of thieves. Get out of our church. Praise the Lord. So all manner of ungodly appearance, wala yang lugar sa mga anak ng Diyos. Abstain from all evil appearance. Praise the Lord. Kaya tayo mga anak ng Diyos, let us be very careful. Uy, kung manood ka ng mga concert ng mga ibang mga churches, kita mo. Try mo lang pakinggan, di ba? Hindi mo talaga ma-feel yung Holy Spirit. At ngayon, ang dyablo ngayon, ang ginagawa niya, yung mga malalaking grupo ngayon, ipapakita sa mundo na nandyan ang work of the Holy Spirit, yung tumba-tumba nila. Pagsabihin ng leader, tumba lahat. Pagsabihin ng leader, tumba lahat. Or
personally, pag nandyan nakatayo yung mga tao, gusto magpa-pray, ganunin kagad ang ulo. Tumba, tumba, tumba. Indication daw yan na pinasukan ng Holy Spirit. No, you can never have any single instance na nangyari yan sa ministry ni Jesus. Never. Kabasa ka ba ng verse dito? And Jesus touched the forehead of many, and they fell to the ground. Wala. Ang meron dito sa Bible, yung pinuposes na masamang espiritu, dinadala sa kanya. Pag-cast out niya, matumba yun. Siya na yung pag-alis ng masamang espiritu. Pagkatapos, revive sa ulian na. Ganon. Praise the Lord. Yun. Kaya, marunong ang taning. Magaling siya mag-trick. Ay nako, very tricky ang masamang espiritu. Kaya nga sinabi dyan sa Bible, try every spirit, whether that is of God or not. Now, paano mo ngayon matest whether that church, whether that Christian, whether that group is really of God? Sino ang magbibigay ng approval? Ang Diyos. Sino ang Diyos? Ang Bible. Dito mo, basihan mo lahat dito. Yan ba ang ginawa ni Lord Jesus? Yan ba ginawa ng mga disciples? Patumba-tumba ministry? Hindi yan nila ginawa yan. Praise the Lord. Never yan happened. Tsaka sinaway nga ni Paul yung mga anontang. Anontang na walang interpretation. Para lang kayong mga dyan, magsasalita na hindi maintindihan. Useless yan. It doesn't edifies the church. Kasi simbolo daw yan na puno ka ng Holy Spirit. Ay, ang daming mga tao ngayon galing na mag-anontang. Para lang sabihin na, oy, huli ito. Pero maya-maya, nandoon na sa sanglibutan. So, that is why Satan can enter into the house of God. Churches, revival center, fellowship center, denomination, churches, basta anything that is religious group, kaya niyang yan, i-penetrate yan. Yun na yung kinas out ni Jesus, den of thieves. Pinalo niya, pinalayas niya. Wala nang ibang makagawa niyan, ang salita ng Diyos. Kaya sa buhay natin, let us guard the house of God. Praise the Lord. And the house of God is this. Let no one, any thief can invade us, which is Satan the devil. But rather, let us welcome Jesus, Holy Spirit, the Word of God, dito sa atin. Sa iyong ating lagi nating sundin at gawin ng buong puso. So this is how God executed judgment. Nagsimula sa langit, papunta dito. This is how God will give us life through our Lord Jesus Christ. Kaya mag-ingat tayo, prayerful tayo, watchful tayo lagi. Dahil maliwanag, pinapaintindi ng Diyos sa atin yung kanyang motive. At maliwanag din, pinapaintindi ng Diyos sa atin the motive of His enemy. So, let us now therefore choose the way of God, the way of our Lord Jesus Christ. Para sa ganon, ipatuloy natin ito hanggang sa katapusan ng ating buhay o hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.